Lumabas na ang projected lineup ng Lakers para sa 2026-2027 NBA season. At marami ang naniniwalang isa ito sa pinakamalalim na roster sa liga. Pero sapat na ba ang lineup na ito para muling makalaban sa kampyonato? Tignan natin ang kanilang starting 5, bench at salary situation. Sa point guard, si Luka magiging pangunahing ball handler ng team. Kasama niya sa backcourt si Austin Reeves na inaasahang magiging pangalawang scorer at playmaker. Sa small forward naman ay si Quentin Grimes, kilala siya sa magandang depensa at kaya rin tumira ng tres. Sa power forward si Sandro Mamukilashvili, inaasahang magbibigay ng floor spacing at dagdag na opensa. At sa sentro ay si Walker Kessler, siya ang magiging pangunahing rim protector, rebounder at shot blocker ng Lakers. Ngayon naman tignan natin ang bench. Sama sina Colin Sexton, Jalen Hardy, Bronny James, Cameron Sarr, Dalton Knecht. Sila ang magdadagdag ng puntos at enerhiya kapag nagpapahinga ang starters. Nandiyan din sina Matisse Thybulle, Jake LaRavia, Zaire Williams, Ado Otero, Jared Vanderbilt at Kevon Looney. Malaking tulong ang grupong ito dahil may depensa, shooting, rebounding at experience na pwedeng gamitin depende sa kalaban. Punta naman tayo sa salary. Nasa 200.9 na ang projected payroll ng Lakers. Ang luxury tax line ay nasa 200 million. Ibig sabihin lampas na sila rito, kailangan na nilang magbayad ng luxury tax. Pero hindi pa sila umaabot sa first apron na nasa 209 million. Kapag lumampas ang isang team sa first apron, mas marami silang limitasyon pagdating sa trades at pagpirma ng mga bagong players. Sa roster naman, may 16 na guaranteed contracts ang Lakers. Ibig sabihin kailangan pa nilang bawasan ng isang players bago magsimula ang regular season dahil hanggang 15 guaranteed players lang ang pwedeng dalhin sa opening night. Meron din silang 3 two-way players. Ang mga ito ay sina Arthur Kaluma, Chris Manyon at AK Okereke. Pwede silang maglaro sa NBA at sa G League depende sa pangangailangan ng team. Sa extension eligible naman sina Jared Vanderbilt at Bronny James ang pwede nang bigyan ng bagong kontrata. Pero may mga lumalabas sa report na pinaplano ng Lakers na i-offer sa ibang team sina Bronny at Bando. Tinatarget ng Lakers na makuha sa Atlanta Hawks si Jonathan Kuminga kapalit sina Bronny James at Bando. Pero sa ngayon wala pang malinaw na report about sa rumors na ito. At pagdating naman sa exceptions, veteran minimum na lang ang natitira sa Lakers. Ibig sabihin kung kukuha pa sila ng bagong player, malamang veteranong manlalaro na ang handang pumirma ng minimum contract ang kanilang target. Sa kabuuan, halos kompleto na ang roster ng Lakers. May malakas silang starting 5, malalim ang bench, pero limitado na ang kanilang galaw dahil halos puno na ang salary cap. Ang susunod hakbang ng Lakers ay pag-aayos ang final roster at paghahanda para sa bagong NBA season.